Kakaibang attack aircraft ibinida ng People's Liberation Army. Ginagamit umano nila ito bilang pang-atake sa mga tangke at iba pang mga misyong pangmilitar. Abangan kapatid ang kumpletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa bidyong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Sa video na inilabas ng State-Operated Television Network ng China na CCTV na nakatuon sa mga balita tungkol sa PLA, pinapakita nito ang isang gyrocopter na ino-operate ng People's Liberation Army ng China na nilagyan ng anti-tank missile launcher at isang maliit na sensor turret. Bagaman magkatulad kung titignan ang gyrocopter at helicopter, ngunit magkaiba po ang dalawang ito. Ang helicopter ay lumilipad sa pamamagitan ng kanyang rotor blades na pinapaikot gamit ang makina nito, samantalang ang gyrocopter ay self-propel. Ibig sabihin, hindi na ito nangangailangan ng makina upang mapaikot ang rotors dahil automatic na ito, at ang nakikita mong makina sa likurang bahagi ng aircraft ay ginagamit para sa maliit na propeller na siya namang magtutulak sa gyrocopter para makatakbo ito. Ngayon mga kapatid, kung titignang maigi sa footage, makikita ang gyrocopter na ginagamit ng PLA na kasya ang dalawang tao. Nilagyan nila ito ng 4 na anti-tank guided missile, 2 sa bawat underside hardpoint extension ng aircraft, at maliban dyan mayroon din umano itong maliliit na sensor turret sa ilalim ng nguso ng aircraft na ginagamit ng PLA sa paghahanap ng potensyal na mga target at magsisilbi na ring guide sa taglay nitong missile. Mahusay din umanong ginagamit ng PLA ang mga gyrocopter na ito para sa surveillance at reconnaissance na mga misyon. Ayon sa mga ulat, bagaman marami ang natawa sa mga pinagagawa ng China dahil sa pag-adapt ng kanilang militar ng ganitong klaseng mga aircraft, gayong nasa era na tayo ngayon ng tinatawag na modernong pakikidigma. Ngunit naging mainam din umano ang kanilang ginawang pag-upgrade sa mga ito, gaya ng paglalagay nila ng mga anti-tank guided missile at sensor. Mayroon din umanong bersyon ito na nilagyan ng maliit na precision guided bombs. Ayon sa ulat ng TheDrive.com, gawa ng Sanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing Company na nakabase sa probinsya ng Sanxi, China ang mga gyrocopter na ito. Tinawag nila itong Sanxi Baoji Special Vehicle Liying Falcon o Hunting Eagle Strike. Ang defense manufacturer na ito kapatid ay siya ring malimit na gumagawa ng mga armored vehicle na siyang ginagamit ng mga pulis at military ng China. Samantala ang ginawa naman itong gyrocopter ng PLA ay unang nagkaroon ng flight noong 2011. Taong 2019, nagkaroon ng media attention ang gyrocopter ng PLA nang naging parte ito ng 2019 China National Day Military Parade. Binansagan nila itong air tricycle kung saan nagkakahalaga lamang ang mga ito ng nasa 40,000 yuan o humigit kumulang 320,000 pesos. Ayon sa defense contractor, taong 2014 nagsimula silang gumawa ng Hunting Eagle Strike para sa People's Liberation Army kung saan idinisenyo talaga ito para sa mga special forces ng PLA. Ang Hunting Eagle ay mayroong iba't ibang configuration kabilang ang single at multiple seat variant. Ayon sa kumpanya, ang 2-man gyrocopter ay mayroong humigit kumulang 250 miles na range at maximum gross weight na humigit kumulang 1,235 pounds. May kabagalan ang mga gyrocopter ngunit maliksi ito para sa malapitan at mabilisang mga misyon. Ang mga aircraft na ito ay maaring magsagawa ng very short take-off at lumapag sa hindi ganoon kalawak na lugar. Napakadali rin itong maitago at higit sa lahat easy to transport para sa pagsasagawa ng mga reconnaissance mission, mga border patrols at search and rescue operations. Mahirap din umanong ma-detect ang ganitong mga aircraft dahil sa kanilang maliit na radar at thermal signature at pagiging mabagal at mababang lumipad, kung kaya't pinili itong gamitin ng People's Armed Police ng China at People's Liberation Army para sa aerial surveillance. Noong mga nakaraang taon, may mga nakuhang larawan na ang PLA ay nagsasagawa ng mga pagsasanay sa Tibet gamit ang gyrocopter na nagtataglay ng mga anti-tank missile. Bagaman hindi malinaw kung saan talaga nila ito gagamitin, ngunit may mga report na maaring i-deploy ito sa kahabaan ng Sino-Indian border upang labanan ang mga tangke ng India at iba pang mga sasakyang pangmilitar, sapagat ang border sa pagitan ng China at India ay nananatiling mayroong mataas na mga tensyon. Ang gyrocopter na ito ng China o Hunting Eagle Strike ay sadya rin umanong ginawa para sumuporta sa mga ground forces at upang humagilap at wasakin ang mga tangke ng kalaban. May feature rin ang aircraft na maging tahimik sa paglipad at bilang karagdagan, napakadali lang pag-aralan kung paano ito paliparin at ang logistical footprint nito ay napakaliit, isang malaking benepisyo para sa isang mahigpit na operasyon. Ngunit bagaman napakaganda ng sinasabi ng China para sa kanilang Hunting Eagle Strike, marami pa rin ang duda sa kakayahan nito, lalo na sa tinatawag na active modern war zone. Sabihin na natin na ang ganitong aircraft ang gagamitin ng China sa border ng
ng Sino-Indian bilang pangwasak sa mga tangke ng India, malaki ang tsansa na agad babagsak ang mga aircraft na ito dahil sa mga air defense o mga mobile unit at ground troops sa panahon ng isang matinding labanan, sapagkat maliban sa missiles nitong taglay, walang kahit anong depensa o proteksyon sa sarili ang aircraft na ito. Ang ganitong aircraft ay walang dudang epektibong ginagamit noon ng militar sa iba't ibang mga misyon. Halimbawa, noong 1939 hanggang 1940 sa kasagsagan ng Winter War, gumamit noon ang Red Army Air Force ng A-7 gyrocopter upang magbigay ng mga impormasyon sa kanilang tropa kung saan eksaktong ipapatama ang kanilang mga artillery. Inarmasan din nila ito ng isang machine gun, 6 na rockets at 4 na bomba. Noong namang World War II, isang gyrocopter din ang ginamit ng Royal Air Force upang i-calibrate ang mga estasyon ng radar sa baybayin sa panahon at pagkatapos ng labanan ng Britain. Gumamit din ang Germany ng ganitong aircraft upang magbigay ng aerial surveillance at maging ang Imperial Japanese Army ay nagkaroon din ng gyrocopter na tinawag nilang Kayaba Ka-1. Ginagamit nila ito para sa reconnaissance, artillery spotting at anti-submarine. Ngayon mga kapatid, bagaman sinasabing epektibo ang mga aircraft na ito noon, ngunit sa panahon ngayon malabong tatagal ang ganitong mga aircraft, lalo na kung gagamitin ito sa isang modernong labanan. Naglipana na po ngayon ang iba't ibang uri ng mga makabagong air defense system na maging kahit ang mga combat drone ay may pangontra na rin. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out! Thank you.